Akala ko, ang mga ganitong klase ng kwento ay napapakinggan ko lang sa radyo o napapanood sa mga teleserye tuwing hapon. Yung tipong gigising ka sa isang umaga na perpekto ang lahat, buo ang pamilya, masagana ang hapagkainan at puno ng tawanan ang bawat sulok ng bahay. Tapos sa isang iglap, guguho ang lahat dahil sa isang lihim na pilit ibinabaon sa limot. Hindi ko inaakalang ako mismo ang magiging bida sa isang trahedyang ako rin ang nakatuklas. Akala ko, kilala ko na ang tatay ko ng lubusan. Siya yung haligi ng tahanan kung ituring. Matikas, seryoso at karespe-respeto. Pero mali pala ako. Isang hapon ng paglilinis ang bumagyo sa takbo ng buhay ko. Sa ilalim ng makapal na alikabok at mga lumang kagamitan, nahukay ko ang isang katotohanang hindi lang dumurog sa puso ko, kung hindi pati na rin sa pagkatao ng buong pamilya namin. Isang hapon iyon, tahimik ang buong barangay. Wala si nanay dahil nasa palengke para mamili ng mga paninda. Samantalang si tatay naman ay abala sa barangay hall bilang kagawad. Ako lang ang naiwan sa bahay dahil nababagot at walang magawa. Naisipan kong gawin ang isang bagay na matagal nang ipinagpapaliban ni nanay, ang general cleaning sa kwarto nila ni tatay. Alam ng lahat sa amin na ang kwarto ni tatay ay parang museo. Bawal galawin ang mga gamit. Bawal pakialaman ang ayos. Pero dahil gusto ko siyang sorpresahin, nilakasan ko ang loob ko. Inisa-isa ko ang mga lumang dyaryo, mga plake at mga kahon na puno ng kung ano-anong antik. Habang winawalis ko ang ilalim ng kanyang kama, may narinig akong kaluskos ng isang bagay na mabigat. Isang lumang kahon ng sapatos, balot na balot ng alikabok at agyo. Sa sobrang curiosity, binuksan ko ito. Inasahan kong mga lumang resibo o litrato namin noong bata pa ako ang laman. Pero hindi. Maling-mali ako. Isang notebook, kulay kape, tas-tas ang gilid at halatang luma na. Pagbukas ko sa unang pahina, pamilyar na sulat kamay ang bumungad sa akin. Kay tatay ito. Pero hindi ito mga minutes of meeting o sa barangay o listahan ng utang. Mga tula, mga tulang puno ng damdamin, puno ng pagnanasa at punong-puno ng pagmamahal. Binasa ko ang isa. Sa bawat oras na kasama kita, para akong lumaya sa kulungan ng buhay ko. Ikaw ang pahinga ko. Ikaw ang tanging totoong ako. Kinilabutan ako. Hindi ganito magsalita si tatay kay nanay. Masyadong malalim. Masyadong passionate. Patuloy kong binuklat ang notebook hanggang sa mapansin ko ang pangalang paulit-ulit na binanggit sa tula. Paul. Hindi Paula. Hindi Pauline. Kundi Paul. Para akong nahimasmasan ng malamig na tubig. Nanginginig noon ang aking mga kamay habang nililipat ko ang mga pahina papunta sa dulo. At doon, nakasipit sa huling pahina ang kumpirmasyon ng aking hinala. Mga litrato. Si tatay, bata pa siya noon. Siguro nasa early 30s at may mga kasama siyang lalaki. Matangkad, mestizo at maamo ang mukha. Sa isang litrato, nasa beach sila. Nakaakbay si tatay sa lalaki at ang lalaki naman ay nakahawak sa bewang ni tatay. Ang mga mata niya, ang mga mata nila
nakatuon sa isa't isa. Puno ng ningning na hindi ko kailanman nakita kapag tinitingnan ni tatay ang aking ina. Yung ngiti ni tatay sa litrato, abot hanggang tenga. Isang ngiting punong-puno ng kalayaan. Diyos ko, bakla si tatay. Bulong ko sa sarili ko. Halos mabitawan ko ang mga notebook na hawak ko. Ang tatay kong siga sa barangay. Ang tatay kong laging nagagalit kapag nanonood ng malalambot sa TV. May tinatagong ganito. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Akala ko, parte na lang ito ng nakaraan. Isang phase o youthful romance na tinalikuran na niya para buuin ang pamilya namin. Biglang umilaw ang cellphone ni tatay na naiwan niya sa ibabaw ng mesa. Nagcha-charge pala siya. Hindi ko dapat tingnan. Pero parang may sariling isip ang paa ko. Lumapit ako. Isang text message ang nakadisplay sa screen. Ang sender, unknown number. Mahal, miss na kita. Hindi ako makapaghihintay sa iyo sa muli nating pagkikita bukas. Sana tayo na lang ulit. Halos sumabog ang dibdib ko pagkabasa ko sa mga katagang iyon. Hindi ito nakaraan. Nangyayari ito ngayon. Buhay ang relasyon nila. Niloloko nila si nanay. Niloloko niya kami. Ang buong pamilyang ito ay isang malaking kasinungalingan. Nang hapong iyon, mabilis kong ibinalik ang lahat sa ayos. Tiniyak kong walang bakas na galaw ko sa kahon. Pero sa loob ko, wasak na ako. Dumating naman si nanay galing sa palengke. Masayang nagkukwento tungkol sa presyo ng mga isda at gulay. Dumating si tatay. Hinalikan si nanay sa pisngi. Isang halik na dati ay tingin ko'y sweet. Pero ngayon ay parang halik ni Judas. Habang kumakain kami ng hapunan, hindi ako makatingin kay tatay. Tuwing nagsasalita siya, naririnig ko ang mga tula para kay Paul. Tuwing tumatawa siya, naaalala ko ang text message. Anak, ayos ka lang ba? Parang ang tamlay mo, tanong ni tatay. Wala lang po. Pagod lang po ako sa school. Pagsisinungaling ko. Pero ang totoo, parang gusto ko nang sumigaw. Gusto kong ibato sa mukha niya ang notebook. Tay, sino si Paul? Tay, bakit mo kami ginagago? Pero nanahimik lang ako. Natakot ako na kapag magsalita ako, mawawala ang lahat. Mawawala ang pamilyang kinagisnan ko. Pero hindi ko kayang manahimik habang buhay. Kailangan kong malaman ang totoo. Kailangan kong makita si Paul. Kinabukasan, Sabado, nagpaalam si tatay. May seminar daw siya sa kabilang bayan. Alam kong ito na yon. Ito na yung pagkikita nila. Imbes na pumasok sa review center, sinundan ko si tatay. Sakay ng tricycle. Nagpahatid ako sa distansyang hindi mapapansin. Sumakay naman siya sa jeep papunta sa bayan at bumaba sa isang lumang coffee shop na tinago at hindi masyadong dinadayo. Pumasok siya sa loob. Nagtago ako sa likod ng isang poste sa labas, sapat lang para makita ko ang loob mula sa salamin ng pintana. Nakita ko si tatay na umupo sa dulo ng mesa. Hindi mapakali. Tingin ng tingin sa relo. Tingin sa pinto. Ilang minuto ang lumipas. Bumukas ang pinto ng coffee shop. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad. Medyo may edad na rin.
pero bakas pa rin ang kaigsihan. Mestizo. Siya yung nasa litrato. Si Paul. Buhay. Buhay nga siya at nagkikita sila. Nakita kong tumayo si tatay. Nagyakapan sila. Hindi yakap ng magkaibigan, kundi yakap ng dalawang taong nangungulila. Umupo sila at nag-usap. Nakita kong hinawakan ni Paul ang kamay ni tatay sa ibabaw ng mesa. At muli, nakita ko ang ngiting iyon ni tatay. Ang ngiting para lang kay Paul. Doon na nagdilim ang paningin ko. Hindi ko na kaya. Susugurin ko sila. Pamukha ko sa kanila na may pamilyang nasasaktan sa ginagawa nila. Handa na akong gumawa ng eksena. Handa akong ipagtanggol ang dangal ni nanay. Bubuksan ko na sana ang pinto ng coffee shop nang biglang may humawak sa braso ko. Mahigpit, madiin. Anak, huwag! Nandigas ako. Kilala ko ang boses na yon. Dahan-dahan akong lumingon. Nakita ko si nanay. Nakatayo siya sa likuran ko. Hindi siya galing sa palengke. Nakaayos siya. Pero mugto ang mga mata. Nay? Anong sinusundan mo rin ba si tatay? Nay? Nakita mo ba yon? May lalaki si tatay. Si Paul. Sumbong ko, halo-halo ang galit at awa para sa nanay ko. Pero imbes na magalit, imbes na lumusob at saktan si tatay, hinila ko ni nanay palayo sa coffee shop. Dinala niya ako sa isang parke na malapit doon. Nay, bakit pa tayo umalis? Dapat harapin natin sila. Sigaw ko. Tumingin sa akin si nanay at ang sunod niyang sabi ay nagpaguho sa mundo ko ng tuluyan. Alam ko na ang lahat, anak. Alam ko ang tungkol kay Paul. Matagal na. Natulala ako. Ha? Alam mo? Tapos hinahayaan mo lang? Bumuntong hininga si nanay. Parang tinik na nabunot sa dibdib niya. Noong pinakasalan ko ang tatay mo, alam kong hindi ako ang mahal niya. Alam kong si Paul ang nasa puso niya. Pero nung panahong yon, anak, hindi tanggap ng lipunan ang relasyon nila. Pinilit silang maghiwalay ng mga magulang nila. Kailangan ng tatay mo ang normal na buhay. Kailangan niya ng asawa. Ginamit ka lang niya? Galit kong tanong. Hindi, anak. Nagkasundo kami. Paliwanag ni nanay. Kaibigan ko rin si Paul. Kaming tatlo. Magkakaibigan kami simula nung high school. Mahal ko ang tatay mo. Kahit alam kong hindi niya ako kayang mahalin. Pabalik at sa paraang gusto ko. Kaya pumayag ako. Pumayag akong maging asawa niya. Binigyan siya ng anak at bigyan siya ng pamilya na hindi huhusgahan ng mundo. Ang kapalit, hinayaan ko silang magkita. Hinayaan ko silang maging masaya kahit paminsan-minsan lang. Pero nay, yung text, yung relasyon nila, ibig sabihin, buong buhay natin, peke lahat. Hindi peke ang pagmamahal namin sa iyo, nak. Totoo yon. Ang tatay mo, mabuting ama. Ginawa niya ang lahat para buhayin ka. Para protektahan tayo. Ang kay Paul, yun lang ang kaisa-isang bagay na ginawa niya para sa sarili niya. Yun lang ang kaligayahan niyang hindi pwedeng ipagmalaki. Napatitig ako sa kawalan. Ang akala kong panluloko.
isa palang kasunduan. Ang akala kong biktima na si nanay, siya palang may hawak ng susi ng lihim na ito. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ko habang tumutulo ang luha. Dahil akala ko hindi mo maiintindihan at natatakot ako na kapag malaman mo, kamumuhian mo ang tatay mo. Hinawakan ni nanay ang kamay ko. Anak, yang nakikita mo sa loob ng coffee shop, yan ang huling pagkikita nila. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin, Nay? May sakit si Paul. Cancer. Stage 4. Ilang buwan na lang itatagal niya. Yung text na nabasa mo, huling paalam na yon. Kaya sila nagkita ngayon para magpaalam. Nalumo ako. Ang galit na naramdaman ko sa kanila ay napalitan ng matinding bigat. Kaya pala, ganun na lang ang higpit ng yakap nila. Kaya pala, ganun na lang ang lungkot sa mga mata ni tatay nitong mga nakaraang araw. Hindi sila naglalandian. Nagluluksa sila sa taong mahal niya na malapit na mawala. Tumingin ako muli sa direksyon ng coffee shop at nakita ko silang tumabas. Inalalayan ni tatay si Paul na mukhang mahina na ang paglalakad. Sumakay sila sa kotse ni Paul. Hayaan na natin sila, anak. Bulong ni nanay. Bigyan na natin sa tatay mo ang huling pagkakataon na makasama niya ang taong una niyang minahal. Umuwi kami ni nanay na tahimik. Mabigat ang dibdib ko. Pero mas malinaw ang nasa isip ko. Nang gabing iyon, umuwi si tatay na nanlulumo ang mga mata niya. Alam kong galing siya sa pag-iiyak. Sinalubong siya ni nanay. Hindi sumbat, hindi yakap. Isang mahigpit na yakap at kauna-unahang pagkakataon na nakita kong umiyak si tatay sa balikat ni nanay. Umiyak sila na parang bata. Binitawan ang lahat ng sakit na ilang dekada nilang tinago. Hindi ko sila nilapitan. Pinanood ko lang sila mula sa pinto ng kwarto ko. Akala ko matutuklasan ko ang isang kwento ng pagtataksil na sisira sa pamilya namin. Pero mali ako. Natuklasan ko ang isang kwento ng sakripisyo. Ang sakripisyo ni tatay na magpapanggap para sa amin. Ang sakripisyo ni Paul na mapagparaya. At ang pinakamalaking sakripisyo ni nanay, ang nagmahal ng taong alam niyang may ibang tinitipok ng puso. Ibinalik ko ang notebook sa ilalim ng kama. Hindi ko na ito muling buksan. Ang lihim ni tatay ay nanatiling lihim. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa kung sino ang kasama mo sa harap ng altar. Minsan, tungkol ito sa kung sino ang handang manatili sa tabi mo kahit na ang puso mo ay pag-aari ng iba. At isa pa, meron din akong isang lihim na ngayon ay itinatago ko sa kanila. May karelasyon akong lalaki. At alam ko na kapag dumating ang araw na matutuklasan nila ang lihim kong ito, may ipantatapat din ako sa kanila. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa pagbasa sa aking kwento. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Samuel.